Hey guys, pupunta naman kami ngayon sa Dole kasi kailangan namin mag-fill up doon ng forms. Ayan. Good morning guys! Always be grateful and think positive. So, kausap ko ngayon yung water installer. Pupunta siya today and iniintay ko siya. Usapan namin is 8 AM and 8:20 AM na. So, titingnan niya kasi yung poso at aalamin kung ano yung nababagay na water pump sa area namin. So, titingnan niya today. Hinihintay ko lang siya. So, naligo na muna ako kasi after nito, after ko kausapin yung water pump installer, is pupunta na ako ng school. Didiretso na ako ng school para naman sa trabaho ko. Magkano mo yun? May kasamang tangke na yun, ano? Oo. Maliit lang ang tangke nun, nasa ibabaw. Kasama ng tangke nun. Ah, yung magkapatong lang po, tangke, tas nasa ibabaw po yung ano. Kala ko yung magkahiwalay katulad doon nandoon. Ay hindi, kaya nito isalawil eh. Kasi yun nandun yung malalim ang nakalagay nila. Ito po, mababaw. Pang mababaw, bakal lang nakalagay. Kaya ito. Kumbaga po ay mga kaya naman po yun ng ano. 2 tubo lang. 2 tubo. Okay. Baka po ano po yun, malakas pa rin ang pressure nun. Yung kapag gumamit po ng bidet ay talagang nakabaril. Hanggang saan ang tubig nito ang nadalhin? Hanggang saan ang tubig? Hanggang sa inyo? Hindi po. Dito lang po. Panghalaman? Panghalaman po, tapos dito sa bahay. Pwede yung ganun kalaking tangke, mahaba. Oho. Hiwala yung motor, pwede yun. Opo. Ay, ganito na lang po. Bigyan niyo po ako ng ng listahan para dun sa magkapatong at para dun sa magkahiwalay. Para pipili na lang po kami. Good morning, Rileys! Welcome back to my channel. Always be grateful and think positive na 8 AM ang usapan namin ng water pump installer. Kasi magpapalagay na kami ng water pump preparation for the house construction. Kasi siyempre, ang unang kinakailangan kapag magkakonstruct siyempre is tubig. Ayan. So, nakapag-usap na kami and alam ko na yung mga dapat kong bilhin. So, ang plano ko is bibili ako sa Saturday kung kailan ang vacant day ko. Then yun, then magpapaschedule ako kung kailan talaga mismo i-install yung water pump and water tap. Ipapakita ko sa inyo yung listahan. Oo, ito yung list ng mga bibilhin ko bukas. Ayan. Naintindihan nyo ba yung sulat? So, sure na bago kayo maghiwalay nung kausap nyo, iintindihin mo muna yung sulat niya. Tapos, i-rewrite mo na lang para walang problema pag bibili na ikaw. So, kung sabi ng asawa ko kasi na ako na lang yung bumili, kami na lang bumili ng item. Tapos, di ba usually kapag mga nagpapagawa, pakyawan, yung sila na yung manggagawa na yung bibili ng gamit. Then, yung gagawin na lang namin is mag-iintay na matapos. Pero yung gagawin naman namin ngayon is kami yung bibili ng gamit. Ang babayaran na lang namin is yung labor. PVC na? Yan po yun sa ano? Ito, maganda lang. Kung gusto ng asawa may magandang klase ha, yan na. Daming arte. Yun na yung naturo niyo yun. Ito na guys, nakabili na ako ng mga items para sa water pump. Sana sa buko. Hey guys, today magta 10 AM na.
So, dumating siguro kami dito ng mga 8:30. Then, ngayon lang siya natapos. Dito na siya nakalagay na sa tricycle. And so, ang total na nagastos ko is 17,516 pesos. Ayan. Tapos, plus yung labor pa. Ang labor is 3,000 pesos. So, a total of 20,000. 20,000 ay magagastos namin para makabitan ng water pump at water tank. Okay? So, update ko kayo tomorrow. Papakita ko kung sa inyo kung paano ina-install nila yung tanke at saka yung pump. So, nandito na yung contractor namin. Hintay ko na siya. Po? Opo, may poso, sir. May linya pa rin mo yun. Po? May linya pa rin yan, ma'am. Nang? May nakukuha pa rin. Opo. Bali po sa Sunday, lalagyan po siya ng water pump tank. Nakabihis ako today kasi dadalhin ko yung mga puppies sa veterinary clinic. So, ang schedule nila today, minessage ako ng staff kahapon to remind na ngayon yung schedule para sa deworm and 5-in-1 vaccine. So, kaya nag-arkila na lang ako ng tricycle. Papakita ko sa inyo yung puppies. Nung Monday to Sunday, meron akong halos lahat yun merong schedule. May pasok sa work, may asikasuhin para sa bahay. Kaya wala na akong time para maglaba. Kaya ipinprepare ko itong mga labahin ko kasi ipapalaundry ko siya. So, ayan ang mga labahin ko. Babawi na lang ako soon. Pupunta ka sa doktor? Oo. Malaki. Hindi, pasok sa loob. Baka makatalon yan. At sila yung ano. Ayun na ang mga puppies. So, tatlong DM, 2 lalaki, 1 babae. Nandito na ako guys sa house. Siguro mga 2 hours kami dun sa clinic kasi ang dami nakapila. And yun na, tinignan yung puppies, dry yung skin nila. Kaya merong binigay sa akin or meron inireseta sa akin si Doc na shampoo pampatanggal ng dryness ng skin. Then sabi ni Doc na after 5 days, pwede na silang liguan, pwede na silang maligo. And pwede na rin silang kumain ng puppy food. So sila is 1.5 months na. The shampoo, then yung pwede na silang kumain. Ang binili kong brand ng puppy food is Holistic. 1 kilo lang yung binili ko. Itatry ko lang muna kung magugustuhan ng puppies yon. Then kapag naging okay, saka ako bibili ng marami, ng 1 sack or half sack. And then kanina, dine-worm din sila and 5-in-1 vaccine. So yung deworm is 155 pesos and yung 5-in-1 vaccine is 485 pesos. So since naman na suking-suki na ako dun sa clinic na yon, ang sabi nung nurse doon na yung anti-rabies is free na. So yun. Thank you!
papakainin ko na yung mga BM. Babad ko na to kanina, mga 4 PM. Tapos ngayon is 4:30. So, 30 minutes na to nakababad. Nalagay ko lang siya sa mismong dog, kainan ng dog food. Ano ba? Kainan, ewan. Lamig. Oops. Oops. Mali talaga ako eh. Sobrang lamig sa labas. Grabe. Medyo matigas pa yung dog food. Kaya maya-maya babalik ako after 30 minutes. Siguro na siya, malambot na. Kasi first meal nila eh. Kaya dapat malambot siya. 30 minutes na ang nakalipas. So papakainin na natin sila. Yeah, yeah, yeah. Yan so ano kaya ang kamusta kaya ang first bite nila? First bite? First meal? Ayan na. Kainin mo sila. Hehehe. Maalam na oh. Sobrang lambot nun. Parang marshmallow. Kaso hindi ko siya ginitna. Tikna natin. Oops. Wala ka. Oo. Gusto po. Sige pa. Kain. Oh. Paunahan. May challenge ako. Oh my God. Ayan na. Oo. Sige pa. Oh. May nalaglag dito. Kinakain. Sa susunod, tigigisa na kayo. Share muna. Para ganado. Oh, bawal muna ang tubig. Oh, ayaw pa yun. Ito. Oh, sige. Oh. Ito, ayun. Oh, alam mo, yung pinakang isa sa malaki. Oo. Good morning, Rileys! Sobrang lamig ngayon. Gusto mo naman, dry na dry yung lips ko. So, andito na yung magpa-power saw na natin. Ituturo ko yung pinakang una na niyog na ipa-power saw nila. Kasi, dun kasi ilalagay yung water tank. Kaya kailangan yun muna ang mauna. Kasi darating din ngayong araw na to, yung maglalagay ng water pump at saka tank. So, ang uunahin nila ay yung malapit sa poso. Yung malapit sa poso. Dahil dun ilalagay yung water pump, water tank, motor pump. Ano ba ang tawag dun? Ayan. So, ang isa rin sa reason kung bakit kailangan na namin itong ipatanggal kasi hindi siya safe sa bahay. Baka kasi pag nagawa na yung bahay dito, tapos kalakad-lakad ako, biglang mayroong pumatak na buko. So, patatanggal na namin. So, double purpose to. Para safe at saka para gagamitin for the scaffolding. Ay, 4. Hoy, na. 4 sa Gusto. 7. Tuwid din. Yan, 'di ba nung isang araw, ground clearing kami, may mga tumubo na panibagong saging, puno ng saging. Ayan. Talagang gagawa sila ng paraan para tumubo. Ayan. So, tatanggalin din yan ulit. Nalagay ko na lang yan kung saan pwede.
No! Ayan, sinusukatan na. Dapat siya ay 2x3x12. 12 yung haba dapat. May dadala akong buko. Nakisuyo ako kay kuya. Ay kuha niya ako ng isang buko. Sakto-sakto ngayong umaga. Itong tubig. Yan eh, naka-automatic, ano, di nakataas yan. Pag iti bumaba ng mga isang timba, pag mga isang timba, yan. Andar na, ano? Oo, naandar. Ayun, pag nabukasan kasi ng gano'n. Ito na, kumakamatay na kanya yan. Automatic. Mat- Eh, iniabang ko lang at para pagka may gagamit, pwede magsaksak ng Oo, o maglagay. tama. Tama. Para hindi po Ito muna pansamantala. Pero ayusin naman po ito ng ano eh.